Hi mga ka-reels, ito pala yung biyahe namin pauwi. Pagpasensyahan niyo na yung boses ko kasi epekto to nung gamot na binibigay sa akin. Habang pinagmamasdan ko yung dinaraanan namin at mga bundok mga ka-reels, di ko maiwasang di mapaisip na habang andito pa tayo sa mundong ito, gawin natin ang tama at pahalagan natin ang mga taong mahal natin. Dahil syempre, hindi natin alam kung hanggang kailan lang tayo dito sa mundong ito. At syempre, magpasalamat tayo palagi sa Panginoon na ibinibigay niya sa araw-araw na buhay natin. Syempre, nakakainip ang biyahe natin pauwi. At eto pala guys, balik tayo sa video na to. Eto pala yung tumigil kami at may dinaanan lang. Inip na si Noah. Nagre-reklamo na siya niyan. At eto pagdating namin sa bahay, syempre, etong garden agad ang inuna kong tingnan. At kinumusta ko yung aking mga tanim at baka mga nanlaglag na ang mga bunga ng kamatis natin guys. O buti na lang hindi sila naapektuhan. O diba? Ang gaganda, ang daming bunga. At eto naman, hindi naman halatang tuwang-tuwa ako dyan mga ka-reels. At gusto kong ipakita sa inyo yung bunga ng aming zucchini. 2 days lang kaming nawala niyan. At eto, makikita nyo dyan sa video na yan yung bunga ng zucchini namin. Nung iniwanan ko siya ng 2 days, hindi pa siya ganyan kalaki guys. O tingnan nyo guys, ang laki na niya. 2 days lang guys na iniwanan ko siya. Hindi siya ganyan, sobrang liit lang niya. Kaya hindi ko in-expect na ganyan agad kalaki yung magiging bunga niya. Sobrang bilis ng paglaki niya guys. Tapos yung mga bulaklak niya, ang dami sobra niya. Hindi ko alam kung paano ko pa siya lulutuin kasi last time guys, di ba, prinito ko siya. Masarap naman siya kaso syempre hindi naman maganda na palagi na lang prito ang luto mo sa bulaklak. Tapos wala naman akong ibang gulay na pwedeng isama para magkaroon ng sabaw. Or pwedeng igisa. Ewan ko, magsa-search na lang ako kung anong luto ko sa bulaklak ng zucchini. Ayan guys, tingnan mo kung gaano kataba ang bunga. At ito pa. At syempre, ito guys, yung rucola na hinarvest ko kanina para sa salad. Hindi kasi ako guys masyadong kumakain ng rice. Less carbs ba? Baka lang makatulong sa paggaling ko. Ay, nakakainis tong boses ko na kaya ayokong mag-voice over eh. Epekto to guys ng therapy ko. Nagbabago yung boses ko dahil sa therapy na yun. Nililisan ko na rin yung binili kong salmon kanina sa market bago kami bumalik ng bahay. Fresh na fresh pa siya guys. At syempre, hindi mawawala ang rice dahil si Noah, rice is life. Nag-request siya ng rice, gusto daw niya kumain ng kanin at hotdog. Kaya sige, lulutuan ko siya ng kanin at hotdog. Dahil kapag hindi mo sinunod, hindi yun kakain. Tsaka minsan ko lang naman siya pakainin ng hotdog, kaya okay lang. Tsaka last na rin naman yun, isa lang naman yung binili ko. Isang balot lang. Para hindi na umulit, tsaka na ulit. At syempre, habang hinihintay natin maluto ang mga niluluto natin, prepare natin na rin natin ang ating mga gagamitin sa pagluluto. O diba? Habang hinihintay natin yung ating niluluto guys,
mag-prepare na tayo ng lamesa para less trabaho mamaya kapag kaluto na ang lahat. Ipaglalagay na lang natin sa plato para kumain. Siyempre, buhay nanay. Hindi tayo makakaligtas dyan, guys. Multitasker tayo mga nanay. At ito guys pala yung zucchini na hinarvest natin kanina sa ating garden. Ipiprito ko lang siya. Lalagyan ko lang siya ng konting salt, pepper at konting oil para hindi siya oily. Madali lang din naman itong lutuin guys. Tsaka ang ganda niya. Hindi siya damage talaga. Ang ganda ng pagkakalaki niya. Nakakatuwa. Nakakatuwa pala guys magtanim. Kasi kapag gusto mo mag-harvest or gusto mo ng gulay, pupunta ka lang sa garden para mag-harvest. O diba? Tingnan nyo to guys. Galing lang din sa garden tong pang salad namin. Tapos maya kapag nahinog na yung aming mga tomato, hindi na rin kami bibili ng tomato sa supermarket. Kukuha na lang din ako ng tomato sa garden. Papakita ko sa inyo guys sa susunod. Pag nag-harvest na rin ako ng tomato namin sa garden. O diba? May pang salad ka na. Fresh na fresh galing sa garden. Ito pala. Ganito ko lang siya guys lutuin. Nilalagyan ko lang siya ng olive oil, salt, and pepper. At syempre, nag-cut lang ako ng isang onion. At tulutuin ko lang siya ng mabilis dahil mabilis namang maluto yung isda. Ayoko din naman ng dry ang pagkakaluto niya. Wala kasi akong gulay na pwedeng pang sinigang sana o kahit sinigang mix pang paasim. Masarap sana may sabaw. Pero bawi tayo next time pagka meron na. Ngayon iganitan muna guys. Diba nga may kasabihan, huwag maghanap ng wala. Magtiyaga kung anong meron. Diba? Kaya ganito na lang muna guys. Masarap din naman siya. O siya, papaano guys at mga ka-reels, bukas na lang ulit at kakain na muna kami. Bye!